Hello guys, welcome to my vlog. Ngayong araw, mag-a-align po tayo ng rim set. Yan. Paano po diskarte kung paano natin gagawin para madali lang yung pag-a-align natin. Ito po yung unahin natin na procedure para bumuo ng isang rim set. Dapat meron po tayong rim, hub, tapos spoke. Yan. Una po, ipasok po natin dito. Yan, isa-isa. Paloob muna unahin natin. Tapos kuha na ng dapat count tayo ng 1 2. Yung pasok na naman ulit. 1 2, dapat pasok naman ulit. Dapat may kuha isa. Yan. Dapat need tayo lumagpas ng isa. Tapos ulit na naman. Same lang to lahat. Lagpasan lang natin ng isang butas, mga boss. Paloob muna yung unahin natin i-sitting bago palabas para mas madali siya. Depende na din sa inyo kung anong style sa pag-align. Pero ito yung standard na align, mga boss. Yan, pasok na yan lahat. Tapos hanapin natin yung butas ng pito sa rim, mga boss. Silbi yan po yung gagawin nating guide. Diyan po tayo magsa-start sa tabi niya butas sa pito. Diyan sa nipple yan. Tapos magbibilang po tayo ng 4 galing sa pito na butas para lagyan natin ng spoke. Diyan tayo mag-uuna. Count po tayo ng 4, tapos lalagay tayo ng spoke, tapos count ulit ng 4, tapos maglalagay ulit tayo ng spoke. Yan lang po yung procedure natin, mga boss. Pakita natin mamaya. Tapos okay na po, mga boss. Nakasiting na po yung spoke sa loob, kabilaan. Tapos higpitan natin ng konti taga nipple. Dapat balance lang po yung paghigpit para hindi kayo mahihirapan pag-align mamaya, para mabilis lang pag-align. Yan, higpitan lang natin lahat, balance lang po yung paghigpit. Yan. Tapos okay na tong sa seating sa loob. Kuha naman tayo ng spoke, lagay natin dito. Paloob tayo, papasok natin paloob, tapos para papunta siya sa labas. Yan. Dito, pasok natin paloob. Palabas yan. Ganyan lang. Mga bakanting butas, lagyan lang natin ng spoke lahat. Yan. Lagyan natin lahat. Yan. Tapos ganito to, mga boss. Yan, pasok na lahat yung spoke, 'di ba? Tapos dito naman tayo yung paganyan. Kasi ito sa kabila, sa loob pa X. Tapos saan siya banda na butas na hindi masyadong lalagpas yung spoke at hindi mag-short siya, hindi mababa masyado. Yan yung butas na sakto sa kanya. Katulad nito, mga boss, Yan.
Yan, hindi masyadong malayo, hindi masyadong sobra, hindi naman sobra yung haba. Yan. Tapos lagyan natin ng nipple niya. Tapos kabila naman hanggang mapasok nyo lahat, tuloy-tuloy lang yan mga boss, kasi wala na kasing iba yung butas. Sa kabila naman mamaya pag tapos natin dito sa kabila. Tapos dito naman tayo sa kabila mga boss, same procedure lang, lagay natin spoke lahat. Yan. Napin nyo lang yung mga butas na natira. Yan na po yun. Basta count lang kayo ng one boss. Count lang kayo ng hanggang dito ka nag-start, no? Sa labas. Dito yung una mong pinasok. Dito ka nag-start. Tapos count mo lang. 1, 2, 3. Tapos 4. Yan lang. Ganyan lang yun. Ganyan lang din yung sa iba. Ulitin nyo lang yung procedure natin. Count lang kayo ng dito. Count lang kayo dito nagsimula. Tapos dito ka magka-count 1, 2, 3. Tapos kaapat na butas. Yan na po mga boss. Tapos na po yung simboli natin yung rim. Tapos final na natin higpitan yung mga nipple niya. Balance lang po natin higpitan para maya pag align natin hindi tayo mahihirapan. Hindi na tayo luluwag, hindi na tayo higpit sa kabila para balansin na siya. Madaling i-align natin pag nakabalance yung higpit lang natin sa pag-align, sa pagka-simple, sa paghigpit sa mga nipple niya. Ito yung nipple natin, ito yung nipple sa spoke. Yan, higpitan lang natin mga boss, balance lang natin para madali lang i-align mamaya. Wag masyadong mahigpit sa kabila,
tapos sa kabila maluwag, mahirap yan pag i-align kasi hindi nakabalance. Dapat balance lang yung higpit para madali lang i-align kasi konti na lang yung gagalawin mo pag in-align mo na kasi nakabalance na yung higpit niya sa nipple. Yan, okay na po mga boss. Tapos ilagay na natin dito sa align natin. Ito. Lagay na po natin dito sa align natin. Yan. Tapos kuha tayo ng dalawang bearing mga boss. Lalagay natin dito sa butas niya, kabilaan. Pagkatapos natin ilagay, align na natin doon. Yan po mga boss, higpitan na po natin. Yan. Kung mag-align tayo mga boss, kung mag-align tayo dapat po naka-align po yung rim at hub para po masintro natin yung rim sa hub, hindi tabingi o tambihas. Yan po. Tapos para mas mabilis tayo matapos mga boss, yung puntol po yung unahin natin, yung dito sa ilalim. Yan. Saan po yung tatama, yun po yung higpitan natin dito sa ilalim. Yan. Yan, dito po yung unahin natin para mas mabilis tayong matapos. Yan. Yung sa rim niya dito sa edge niya, sa dulo. Tapos dito sa dulo, kung saan yung tatama, yun po yung hihigpitan natin. Tapos saan naman yung mas malayo dito sa ilalim, yun naman yung luluwagan natin para mas lumapit siya. Yan. Okay na po yung untol niya mga boss. Tapos sa gilid naman tayo mga boss. Yan. Kung saan yung tatama, yan po yung hihigpitan natin, pero hindi sa right side. Sa kabila po tayo maghihigpit, dito na side. Kasi tumama po siya sa gilid dito na side. Doon tayo sa side maghihigpit. Tapos yung malayo naman tulad nito, yan, malayo siya. Dito naman tayo na side sa right
Dito naman tayo maghihigpit. Higpitan natin dito sa kabila kasi mas malayo siya dito. Pag yung malapit naman dito na side tayo, yan, para makuha natin yung wobble niya, para mawala natin yung wobble niya. Yan lang po, diskarte natin. Okay na po yung wobble niya mga boss, kuha na po natin. Final higpit na po natin lahat ng mga boss, kung meron pa bang maluwag or wala, or kung meron, higpitan natin tapos para ma-final na natin. Okay na po yung untol niya at wobble. Para ma-final po natin, higpitan po natin lahat. I-check po natin, double check kung goods na ba lahat, mahigpit na ba lahat ng spoke. Yan. Yan po mga boss, may lagpas po na spoke. Kasi dapat sana gagamitin natin 157. Kaso out of stock po ngayon sa 157 na spoke. Ginamit ko na lang 162. Kaya may lagpas po sa spoke. Kung may grinder kayo, putulan nyo na lang kung may grinder kayo. Kung wala kayong grinder, pag ganito, pag nag-align kayo tapos wala kayong grinder, gamitin nyo na lang po, lagyan nyo ng electrical tape, tapos dubulan nyo na lang ng rubber, tulad ng sa interior ng mga sira-sira nyo ng interior, lagyan nyo na lang po para hindi po lumagpas at hindi mabutas yung interior nyo. Hanap na lang kayo ng mga interior na sira tapos lagyan nyo. Yan po yung diskarte pag wala kayong grinder. Okay na po mga boss, until next video, bye bye, ingat, salamat sa panonood.